Kaugnay niya, makausap natin ang Commission on Elections sa pagsimula ulit ng pag-imprenta ng balota ngayong araw. Magandang umaga po, Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Sir Igan, at sa ating po mga kababayan, magandang Lunes po ng umaga. Sa mga binigay na impormasyon ni Ivan, simula hanggang ngayong araw, kaya na po yung target natin pag-print ng 1.5 million na balota kada araw. Yung pong pinakita po kanina ni Sir Ivan, yung po yung dalawang makina Opo. na bago na ginagamit natin. Subalit, meron pa pong apat na mga makina naman ng National Printing Office ang gagamitin natin para po lahat-lahat ay 6. Nilagay din po namin ang National Printing Office under the jurisdiction ng Comelec. Ginawa po natin, dineputize po natin sila upang mas mabilis ang lahat ng proseso na gagawin natin sa National Printing Office. At tama po, yung binigay po na impormasyon ni Sir Ivan na kung saan yung mga balotang yan, lahat-lahat, yung na 73 million, ay dadaan hindi lamang sa mga machine, kung hindi sa mga mata ng ating pong mga tauhan upang alamin kung tama ang sukat, tama ang kulay, tama ba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng mga kandidato na andyan at yung mga bilog bago yung pangalan ng mga kandidato. So napakataas po kasi ng quality control na pinapatupad natin para po sa pag-imprenta ng ating mga balota. Hanggang kailan, Chairman, tingin nyo matatapos lahat para maiprenta itong balota? Basta po, Sir Igan, yung April 14 natin, na original timeline natin, dapat po April 14 pa rin. Kung sakali magkakaroon tayo ng adjustment, later na lang po namin yon iisipin. But in the meantime, dapat at all costs, makatapos tayo ng April 14 sapagkat Igan, yung lahat ng mga balotang yan, hindi naman po tama, hindi naman po talaga perpekto. Meron na defective ballots na kakailanganin po, Sir Igan, na i-reprint yung mismong presinto kung saan nagkaroon ng defective ballots. At the same time, ang pinakamahirap po talaga ay yung pag-ship out, pag-distribute ng mga election paraphernalia sa iba't ibang parte ng ating bansa, lalo na, Sir Igan, doon sa mga liblib na lugar. Aha. Itong weekend, nagsagawa ng mock election, ang Comelec. At nakita yung isang aberya yung pagluwa ng automated counted machines o ACM ng balota. Ano na po ang dahilan sa investigasyon ninyo, Chairman? Ayan po yung mga ine-expect natin na mga hiccup, yung mga, may mga ganyan tayong makikita na ilang problema. At yan po yung kagandahan na meron tayong mock election upang correspondingly ma-adjust po natin. Meron po kasi mga botante na pagka pumoto, aminin na po natin, lalo't mainit ang panahon, Sir Igan, Opo. ay medyo basa yung nagkakaroon ng pawis. And therefore, pagka po nag-shade sila at pagkatapos ay medyo nadiinan yung mismo na shade nila, kakalat po yung pong tinta. Dahil hindi ka agad yun, Sir Igan, matutuyo. So mga 5 to 10 seconds kasi na matutuyo yung mismong tinta. So therefore po, kapag ang tinta umabot doon mismo sa timing marks, yung nasa gilid po na kulay itim, yan po ay makakaapekto sa mismong balota. Pero hindi po naman maaapektuhan yung ibang parte ng balota. So yan po, correspondingly, magkakaroon tayo, Sir Igan, ng mga adjustment. At yan yung kagandahan nung natutunan natin na ito sa ating pong mock elections. Opo. Samantaling ko na rin po, reaksyon sa inirekomenda ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Paigtingin daw po natin yung training na mga guro. Kaya pa ho ba ito, Chairman? Ngayong araw na to, magsisimula rin po kami ng training of trainers namin, Sir Igan. Talaga pong mula ngayon hanggang buwan po ng Abril, dire-diretso po yung training namin. Hindi lang po, Sir Igan, ng mga guro. Kung hindi kasama rin po yung mga miyembro ng Philippine National Police na gagawin po namin pamalit just in case na hindi makakapaglingkod ang mga guro. So kinakailangan, meron po kasi tayong mga contingency na ganyan. Opo. In fact, Sir Igan, sa ating pong training ng mga guro, kasama po ang PPCRV at NAMFREL na makapagsasalita upang mabigay nila ang kanilang mga payo at tagubilin sa ating pong mga electoral board members. Chairman, wala na kayo inaasahang TRO? Hindi po natin mapipilit yan, Sir Igan, sapagkat nakadepende po yan sa Korte Suprema. Basta ang importante po, magsisimula tayo at all cost ngayong araw na to, Sir Igan, ng pag-iimprenta ng balota. Maraming salamat, Comelec Chairman Attorney George Garcia. Ingat po. Maraming salamat po, Sir Igan. Mabuhay po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.